Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Noong 1119, isang maliit na grupo ng French Knights ang nanumpa na protektahan ang mga Christian pilgrims papuntang Jerusalem. Pero may chismis, may sumpa daw na binigay ang mga Knights Templar sa kanilang mga kaaway. Ano kaya ito? Halika, pag-usapan natin. Ang Knights Templar o ang Poor Knights of Christ and of the Temple of Solomon ay isang religious military order ng knighthood na itinatag ng panahon ng Crusade. Ang Crusade ay isang serye ng mga religious war na inilunsad ng mga Christian sa Europe noong medieval period na ang pangunahing layunin ay bawiin ang Holy Land mula sa kontrol ng mga Muslim. Noong una, itinatag ang Knights Templar upang protektahan ang mga Christian pilgrims na pumupunta sa Holy Land dahil sila ay pinagnanakawan. Ito ang nagudyok sa 8 o 9 na French Knight na pinangumunahan ni Hugues de Payens noong 1119 hanggang early 1120. Sila ay nanumpa para protektahan ang mga pilgrims at bumuo ng isang religious community. Nakakuha sila ng proteksyon mula kay King Baldwin II ng Jerusalem na nagbigay sa kanila ng tirahan sa Royal Palace. Sa pamumuno ni Hugues de Payens at suporta mula kay Bernard of Clairvaux at mismo sa Pope, sila ay nakilala bilang Poor Fellow Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon. Upang palakasin ang kanilang order, si Hugues de Payens ay naglibot sa buong Europa upang manghingi ng mga donasyon mula sa mga kings and nobles. Si Bernard ng Clairvaux ay gumawa ng bagong panuntunan para sa kanila. Sinulat niya ang aklat na In the Praise of the New Knighthood noong 1136. Ito ay nagtatanggol sa order laban sa mga kritiko nito. Noong 1139, si Pope Innocent II ay nag-issue ng papal bull kung saan binigyan niya ng special privileges ang mga knights tulad ng hindi pagbabayad ng buwis. Ang mga knights ay nanumpa ng poverty, chastity, and obedience at tinalikuran nila ang makamundong buhay na katulad ng mga monks. Madalas silang nakikitang nagdarasal kay Birheng Maria. Ipinagbabawal sa kanila ang pagsusugal, pagmumura o paglalasin. Ang pangunahing tungkulin ng isang knight ay lumaban. Suot ang puting mantel na may kulang krus, nakilala ang Templars sa mga Crusader states. Sila ay matapang sa laban, disiplinado, at naging kinatatakutan ng kalaban at bantay ng Kristendom. Habang tumatagal at dumarami ang kanilang tagumpay sa crusade, dumami rin ang yaman ng Knights Templar. Ang mga European monarchs ay nagpapautang at nagtitiwala sa kanila at ang mga pilgrims ay nagpapasaklolo sa kanilang mga serbisyo. Ang kanilang husay sa banking services, pagtatayo ng fortresses at pagpapalawak ng trade networks ang naging dahilan upang maging kasing lakas nila ang kahit anong kaharian sa Europa. Sila ay naging mga bankers ng mga hari. Nang dumating ang 12th century, ang order ay mayroon ng magandang structure. Pinamumunuan sila ng isang Grand Master na inihahalal habang buhay at nagsisilbi sa Jerusalem.
Ang Templars ay nahahati sa dalawang klase. Ang mga knights na galing sa military aristocracy ay may training sa gera. Sila ang nagsusuot ng Templars distinctive white surcoat na may pulang krus. Ang mga sergeants o serving brothers naman ay galing sa lower social class, nakasuot ng itim na habits at nagsisilbing mandirigma at tagapaglingkod. Ang iba't ibang hari ng Spain, France at England ay nagbibigay sa kanila ng mga lupain, kastilyo at ari-arian, kaya naging napakalaki ng kanilang kayamanan. Ang kanilang military strength ang dahilan kaya madali silang nakakapag-collect, magtago at maglipat ng gold bullions mula sa Europa papunta sa Holy Land. Ngunit ang taglay na kapangyarihan at yaman ay madalas nagdudulot ng inggit at pagdududa. Noong 1305, si King Philip IV ng France na tinatawag na Philip the Fair dahil sa kanyang itsura pero kilala sa pagiging mapandinlang at pag-uubos ng pera ay nangduda sa Knights Templar. May malaki siyang utang sa Templars at tinitingnan niya ang kanilang kayamanan bilang solusyon sa kanyang problemang pinansyal. Kumalat din ang mga chismis na ang order ay nagiging masyadong makapangyarihan at tila hindi na nasusunod ang utos ng simbahan. Sa gabi ng Biyernes ng October 13, 1307, biglang umatake ang mga sundalo ni King Philip. Sabay-sabay nilang sinara ang lahat ng Templar Preceptory sa buong France. Daang-daang knights ang hinatak mula sa kanilang mga kama, pinusasan at sinisin ng iba't ibang kaso tulad ng heresy, sodomy at blasphemy. Mga gawa-gawang kaso para lang siraan sila. Ito ang simula ng pagbagsak ng order, isang biglang pag-atake na walang babala. Upang makakuha ng ebidensya, isinailalim ang mga knights sa matinding torture. Sa ilalim ng labis na sakit at pagpapahirap, marami ang napilitang umamin sa mga unspeakable acts na hindi naman nila ginawa. Ang mga peking admission na ito na gawa sa sakit at takot ang naging dahilan para magkaroon ng basehan si King Philip na buwagin ang pinakamalakas na military order sa Europe. Ito ay isang madilim na bahagi ng kasaysayan na nagpapakita kung paano ginamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap, nanatiling matatag ang huling Grand Master ng Knights Templar na si Jacques de Molay. Bilang isang bilanggo, pinahirapan at pinarada siya ng nakakadena. Matapang niyang tinanggihan ng lahat ng charges, kahit pa sa harap ni Pope Clement V, mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Isang matinding act of defiance na nagsil ng kanyang kapalaran. Ang kanyang paninindigan ay naging simbolo ng katapangan ng order. Noong March 18, 1314 sa ilalim ng Grey Parisian Sky, umakyat si Jacques de Molay at mga kasama niyang opisyal ng Knights Templar sa apoyan. Habang lumalakas ang apoy, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw ng, "You judge us unjustly. In 40 days, the guilt of this perfidious sin will be evident before God." Isang huling sumpa, isang babala. Matapos ang malagim na pagditar kina Jacques de Molay at ng iba pang knights, ay tinigil na ang order ng Knights Templar. Pinagbawal ng Pope ang paggamit ng kanilang pangalan at tinumpiska ang lahat ng ari-arian ng samahan. Marami sa natitirang mga knights ang nagtago sa iba't ibang lungsod. Ang ilan ay sumapi sa ibang orden gaya ng Knights Hospitalier. Ayon sa mga papeles, ang kayamanang naipon nila ay napunta sa korona ni King Philip at sa simbahan. Miracle or legend man, namatay sina King Philip IV at Pope Clement sa parehong taon, kaya pati ang sinabi ng Grand Master ay natupad. Bagamat natapos ang makapangyarihang orden, nanatili ang kanilang alamat, isang alamat na puno ng hiwaga, paninindigan at kontrobersiya. Kaya ang verdict, totoo. Totoo na sa loob ng 1 taon matapos ang sumpa ni Jacques de Molay, namatay sina King Philip at Pope Clement tulad ng sumpang binigay sa kanila. Ang kasaysayan ng Knights Templar ay nagpapaalaala sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya, ng yaman, ng politika, at kung paano ang isang salita, maging ito'y panata o sumpa, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa takbo ng kasaysayan. Ayan mga kamarites,
Natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.